So what's up mga ka-idol, shoutout sa inyo lahat at shoutout sa mga ka-5-9 natin dyan na naka-duty. Shoutout sa inyo lahat, no. Mabuhay tayo mga security, mabuhay po tayo mga security guard at legal guard sa buong Pilipinas. So ngayon mga 5-9, no, mag-react video lang po tayo sa isang YouTuber na si Sir Danilo Lamsin, no. So panoorin nyo po yung video niya, and then i-subscribe nyo na rin yung YouTube channel niya, no. So ilalagay ko yung link dito sa baba, yung YouTube channel niya. So sabay po natin panoorin to, and then mag-react video po tayo sa video na to. So panoorin natin. Gusto po mga kapatid uli, and have a blessed day po sa ating lahat. Mabuhay po tayong lahat at saludo po doon sa lahat po ng ating mga kapwa security personnel. Mabuhay po tayo at ingat po lagi sa trabaho natin. At lagi nating tandaan po ang maximum tolerance at maging magalang po sa lahat po ng bagay, sa lahat ng oras sa ating mga kliyente. Tandaan natin, ang client po natin na pumapasok sa atin, ito yung dahilan kung bakit tayo na-hire at bakit na patuloy na namamayagpag ang mga negosyo nang dahil sa mga client. Kaya makaingatan at makabalin po natin ang mga client natin despite po kung ano man po yung kanilang mga attitude. That is the facts, normal po yan sa mga kliyente po. Okay, so ang bibigyan po natin ng kasagutan yung tanong ng isa nating followers kasi mas makaka-relate po ang marami dito. Ang kanya pong tanong is, aspiring security officer siya, nagdiretso siya sa pagiging security officer, hindi siya dumaan sa pagiging security guard kasi tapos siya ng Bachelor of Science major in criminology. So criminology graduate po siya. So ibig sabihin po, pwede na po yun. Kasi kung graduate ka po ng 4 years, pwede ka na po talagang tumalon sa pagiging officer. Marami naman pong ganyan kahit naman po hindi tapos at talagang may mga credibility sila, talagang nabibigyan ng opportunity na maging SO license po sila. Pero pwede po yun, hindi wala pong ano doon kung talagang credible po tayo, maganda po yun sir. Kaya lang po ang magiging consequences po dyan, mahihirapan po tayo ma-handle lang maigi yung ating hahawakan area. Kasi bakit po? Hindi po natin hindi natin naranasan yung pagiging isang playing guard. Iyan na po yung pinaka-magiging malaking challenge po sa atin. Kasi kapag ka po nanggaling ka sa playing guard, naging security guard ka po, umangat ka ng unti-unti hanggang sa narating ang pagiging officer po, medyo malilesen na yung iyong pag-aaral. Kumbaga, mararamdaman mo na, alam mo na lahat. Kasi kumbaga, naranasan mo yung pagiging playing guard. So kasi po, pag naging officer ka, halos ang may encounter mo dyan is problema ng mga security guard. Kaya nga tayo naging officer para i-handle yung mga problema or mga consequences na nahahandle po ng mga security guard natin. Kasi kung hindi po natin naranasan ang nararanasan nila, mahihirapan po natin mag-adapt. Baka mangyayari po niyan in return, mawawalan tayo ng hanap buhay. Kasi po tandaan natin kung bakit ang hinar ng mga officer dahil sa mga subordinate natin. So kailangan ramdam natin, naranasan nila. Ngayon, kung hindi po sir, hindi kayo nakarating sa pagiging security guard, so dapat po, bumaba tayo, aralin natin, alamin natin, ano ba yung trabaho, ano ba yung nature ng pagiging isang security guard. Kasi kung ang officer agad po tayo, andun yung entitlement officer ako So, ang mangyayari pa, nagkamali po yung mga guard natin. Ang mangyayari po dyan, hindi natin ma-handle ng tama kasi hindi natin experience Napakahirap po kasi na maramdaman natin sila despite hindi natin hindi natin nasuot ang sapatos na suot nila. Unlike po sa mga nasuot na yung sapatos nila, alam natin paano natin i-handle. Like po sa... Tama yan, no? Kasi may mga SO, no, na hindi talaga dumaan na bilang isang security guard, no. So syempre mga graduate na sila ng may mga course kasi sila. So like sample dun sa criminology. So yung criminology is pwede na talaga sila maging SO. Pero iba kasi yung training ng
criminology kaysa security guard. So iba kasi yung ano nila hindi sila label. So mas higher kasi yung criminology. So pagdating naman dito sa security guard, so medyo magkaiba. Kaya pag naka-duty na yung SO, iba na yung ginagawa niya. Higher level yung ginagawa niya, no? So yun, balik tayo dito. Case ko, dumampo talaga ako sa ganyan. So, nararamdaman ko sila, alam ko yung mga pinagdadaanan nila. Doon hindi natin tinotolerate. Kumbaga iba kasi naiintindihan natin compared na ikinoperate natin compared doon sa hindi mo naranasan. Nagkakaroon po kasi ng misinterpretation when it comes to correction of those mistakes. Kasi kung naranasan mo yun, alam natin, halimbawa po na lang, napag-ibig yan. Siyempre hindi naman talaga tama yun. Pero siyempre sa nature ng tao, napapagod, talaga nakakalimot. Naranasan natin yun. Kumbaga, less na yung pag-judge natin eh. Kumbaga, ang makikita natin sa pag-correct natin kasi naranasan natin yun. May malasakit tayo. Kasi kung wala, actually ba marami kasi galing sa mga kasundalan ng security officer, mga ganon. So, ginagawa nilang iba yung treatment nila pagdating sa ganon. So, nagkakaroon tuloy na malaking problema. It's either matanggal yung guard na supposed to be kahit napakahusay. So nawawalan tuloy ng ng pagbabalanse. Kasi ang nakita agad yung mistake. Hindi natin nalaman muna ano ba yung naging dahilan bakit nangyari yun. Kasi kung naramdaman natin maaaring nagkaroon ng problema sa pamilya to, maaaring may sakit ng anak, hindi nakatulog sa tamang oras kaya napuyat, kaya nagkaganyan. So kasi pag naranasan po natin yun, ang tatanungin natin ano yung dahilan. At bibigyan muna natin sila ng mga kaukulang karampatang pagpapaliwanag. Or else, bago kasi mangyari yun, lalo't pagbago, yung mga guard na bago sa atin, bibigyan natin sila ng pag-aaral. Sa guard mounting, tinuturo. Kaya nga po ako lagi ako nagtuturo, especially in self-help. Talagang kailangan ituro kasi hindi po pwedeng puro trabaho. Kasi kung puro trabaho lang ibibigay natin dyan, ang mangyayari po yan, hindi papasok lahat kasi bilang sila, hindi sila buo, may kulang. There's something missing sa mga part nila parang mag-grow. Diba? Kung baga sa isang halaman, gusto mong pabungahin ng tama yan, kulang ka sa binibigay ng mga nutrients dyan, like mga fertilizer, hindi siya maglalaki siya pero walang bunga. So, ganun din po ang tao. Ano yung kulang nila? Ano yung mga nutrients na dapat nila? Kailangan buuin natin yung sarili nila kung sino sila. And that's the time, pag finid natin lahat about sa world, na naiintindihan nila ito yung kailangan, kasi kailangan ko to, sigurado po yan, napakadali lang ituro sa kanila. So, yun po ang kailangan natin as an officer. Kasi kung hindi tayo nagdaan sa ganun, abutin natin. Mayroon kasi pag-officer tayo, officer na ako at dito ako. So, kailangan pag-officer baba tayo, officer tayo ang aabot sa kanila. Kasi kung hihintay natin, aabutin tayo nila despite sa kalaman natin ay may hirapan. Pagkakaroon tayo ng malaking boundaries. So, kailangan po ang mga officer, bababa tayo sa kanila, aabutin natin sila. Para at least makita natin ano yung problema. Yun po yung kagandahan kapag nagdaan po tayo sa pagiging green card. Pero kung talagang nandun na po talaga tayo, credit naman, pwede na po yun. Pero yun nga lang po ang magiging problema. Kailangan po talagang aralin natin ano yung konsepto ng pagiging isang security guard. Kasi nga po ang trabaho natin i-handle sila. So paano natin i-handle sila ng kanilang trabaho na nagkakaproblema or may correct or masusustain natin despite hindi tayo nakaranas. Pwede po yun. Kaya yun ang kagandahan po, nag-link step by step. Kinakailangan po sa pagiging officer, kailangan dumaan tayo sa ganun eh. Or kung hindi man, mag-training tayo. Aralin natin. Bili tayo ng mga books, kausapin natin yung mga guard natin, ano yung problema nila. Minsan, ano yung nararanasan. Hindi po kabalawalaan sa isang officer na ikaw tanungin mo yung kakayan nung ano yung nangyayari sa kanila. Kasi doon tayo kukuha ng magiging sagot sa natatanong natin ano yung pwede kong gawin sa kanila. Kasi kung kami naranasan namin malinis na yun, naranasan namin alam ko yung magiging sagot yan. Alam ko yung gamot yan. Diba? Kasi naranasan eh. Kaya nga yung sinasabi ko pag ako sa kanila, lahat is experience ko. Kaya pag ako nag-ano sa kanila, alam ko, ito yung tama. And then ipapaliwanag natin ang ayos. Kasi kung lahat hindi dumaan sa gano'n, ang gulo magiging problema na. Kasi yung mga tao, lalo mga bagong guard, siyempre bago yan, tapos hindi tayo dumaan sa pagiging plain guard. Kung iisipin natin yung kakayanan natin, iswak natin sa kanila.
Kasi nga po sabi nga, yung kaalaman natin, iba sa kaalaman nila. Hindi pwede yung utak natin, ilalagay natin sa utak nila. Hindi yung mangyayari yun. So, ibig sabihin ko lang dapat, ipapaliwanag natin lang naaayon sa kanilang kakayanan. Kasi kung gagamitan natin ng mga talagang sobrang standard na ay mahihirapan po, may isip na ano ba sinasabi. So, kailangan talaga hinihilan yun. Dapat nga sinusulat pa, kaya ako may whiteboard po kami, pinapaliwanag ko, ito yung ibig sabihin niya. Iba po kasi nakikita niya, nababasa kasi naririnig na. Kailangan makikita, ay ganun nga pala. Hindi, hihinan natin sila ng opinion. Diba? Pagka na-train natin sila sa ganun, hindi sila maiisip na lagi natin pinapagalitan, pinapabayaan natin. Kasi dapat malaman nila ano yung dahilan. Marami po kasi nila na talagang simple lang, pero sa kanila, most complicated na. So, kailangan i-drive natin sa maayos para maintindihan nila at makatch up nila kung ano yung ibig natin mangyari para sa ikabubuti natin nila. Kasi ang ating purpose po dito, hindi lang naman puro na kailangan mag-imas, kailangan po yung tao natin ayos sila. Kasi the way back na maayos sila, will train sila, will inform sila, natututo sila, sigurado po ang outcome niya pag binigyan natin ng mga actions para ganun. So talagang mahirap sa simula, ano pa talaga yung kailangan talaga ang officer mahaba ang isipin niya. Tandaan natin, hindi lang sa taong iyaantay natin. Yung area, diba? May management pa po tayo, may agency pa tayo, may personal pa tayong buhay na dadalhin. So sobrang bigat na. Tama. Pero magdaling i-handle yan kung meron tayong sistema at alam mo kung ano yung trabaho na ginagawa natin. Tama. Kaya po kung nagdiretso po tayo sa pagiging officer, okay po yan, pero baba po tayo. Aralin natin ano yung nagiging konsepto ng trabaho. Itong nasa ibaba natin kasi sila. Oo nga, no. Minsan kasi may mga SO din na medyo hindi na tumataas na yung mga ulo nila, no. Medyo syempre SO sila. So sinasabi nila na ginagawa lang yung trabaho nila. So, yun. Nakakaano rin, no. So, patuloy tayo. Kaya minsan dapat pinapansin ang problema nila sa personal, which is kung talaga naman kailangan sabihin, kailangan po na hindi naman para lang ikwento sila o yung turn na i-marites sila, hindi po yun eh. Kasi malaki pong apekto yung kanilang personal na buhay at ang pamilya nila sa trabaho kung ano yung meron sila. Madadala talaga. So, kailangan i-handle natin. Kung talagang ayaw, hindi nyo magagawa tayo ng mga scenario, which is alam natin na akma sa kanila yan, diba? Na hindi nahihiya lang magsabi, na alam natin marunong, kaya lang napapabayaan. Alam natin, dapat marunong tayo may mag-psychology sa kanila. Diba? Nakikita natin yung alam kung may pinagdadaanan ito kasi maganda yung performance nito. So, dadaanin natin yan sa mga pagsasalita na hindi talaga sila akmang dinidiretso. Pero kung kailangan silang sabihan ng direct to the point doon sa guard mounting na tayo lang ng mga security, iunahan natin o sasabihin namin ang pangalan niya para kayo ibadya. Kundi para malaman nila yung mali ninyo na to the point na biniblame kayo para matuto kami doon sa mali ninyo na ipapagutin namin. At alam din ng mga kasama natin na hindi natin tinotolerate yung maling nagawa kasi alam natin makaka-apekto doon sa malaking samahan natin dito. So gano'n, maiintindihan niya. Kaya yung tao babalik at babalik yan kahit sabi mo lagi na pagsasabi. Kasi mararamdaman nila yung pagpapahalaga natin sa kanila. Tama. Yun po yung kagandahan kapag talagang nagsimula ka doon sa baba. Pero kung nasa taas, pero madali din naman po yun. Kailangan po flexible tayo. Huwag tayong mahiyang isa maramdaman mo na hindi ka nila naiintindihan o ayaw nila. So okay lang po yun. Normal yun. Maraming ganyan na akala mo hindi mga security guard na pag-guard mounting parang wala lang. Pero nararamdaman mo yun na naiintindihan, nakikinig siya. Makikita yun matatouch mo yung kanilang ego minsan. Kasi minsan may mga ganun pero along the way may tindi ng unti-unti. Habaan natin ang pasensya kapag naghandagan sa loob. Sabihin pa po kasi pag bagong officer ka, medyo talagang siyempre napapansin ko din sa iba yan, pag talagang umangat ng konti, medyo parang sabi nga nila, nalululot sa isang basong tubig, parang ganun mga term, diba? So wag po, kailangan po i-handle natin, ito yung binigay sa atin, hindi yan para iangas natin. Ito yung responsibility mabiyak. Tandaan natin, damipak na umaangat tayo sa posisyon sa trabaho, it is a lot of responsibility bounded for that title. Hindi ho biro. Kaya mahirap pero alam din natin na kaya natin. Hindi, halagaan natin ang mga. Huwag nating hahayaang
maano tayo, ma-overcome tayo, ma-overpower tayo ng entitlement natin kasi officer ako. Ito po, hindi ako pwede ganito. Dapat pag sinabi ko, sundin hindi po. Ipapaliwanag natin. Kasi ako alam na pag sabi ko, ito yung gagawin natin. May rason yan, i-record niya, may purpose yan. So malalaman nila, ito nga parang, di ba yan? So iulitin natin yun, kita yung nanapan tayo ng record. Simpleng record yan, pero maghinimi ng management yan, hindi natin naibigay. Negligence natin yan. Di ganun po, i-ano natin, akala kasi lang ibig simple. Kaya nga, tayo nakaangat na tayo sa ganun. So alam na natin, kailangan mai-justify natin sa kanila. Yan po yung dapat. Kaya tapos, nasa tayo ng mga books, paano makakatulong, ano yung interview. Kasi kung puro trabaho lang, puro 11 GO, ito yung ganito. Minsan nakakaano na, di ba? Iba pa rin yung, kasi dapat matouch natin yung personal na buhay nila na parang mag-grow sila eh. Kasi like yung sinasabi, di ba? Kapag oras na ang isang tao may grow sa buhay nila, hindi ko mahirap turuan yan. Ayun ang nagiging standard kung maturuan to yung mga self-help kung paano i-groom sila sa tama, lalo yung pamilya, yung gusto nilang maging sa buhay nila. Kaya like ko sinasabi sila, huwag kayong manatili habang buhay na yung pagbigay kayo ng how many years from now. Kung 10 years, 5 years, or kung habang buhay gusto mo doon, walang problema. Yung 5 years na lang na mabuti yung empleyado mo na yan, di ba napakasarap i-handle? Wala kang sakit ng ulo. Hindi natin dinidiscourage ang huwag maging empleyado. Kahit na pa mga officer o sino nasa matataas na posisyon, di ba? Nagre-resign nga sila eh. Kasi nga, hindi nila makuha yung greatest fortune na nakikita nila sa buhay nila. Ang dami po niyan. So, ibig sabihin, ginugroom natin sila not to the point to discourage ang pagiging isang empleyado or security personnel. Kung baga, lagi ko nga pagbutihin ninyo sa pagiging trabaho ninyo. Ito yung magiging capital puhunan ninyo para kayo mag-grow pag-alis ninyo. Ito'y short term lang ang trabaho natin. Yan yung mga gano'n na hindi dinidiscuss. Kasi sabi nga ng iba, naglalala sa trabaho, marami akong ganyan na-encounter ko din sa sarili ko na sinasabi nila. Hindi na kasi parte ng trabaho yan, sinasabi sa guard mounting. Kahit saan ko i-ano yan, talagang paninindigan ano hindi parte ng trabaho ang pag-group sa isang empleyado about sa personal matter nila. Sa ikabubuti nila. Kasi pag naging maayos yan sa sarili nila, lalo sa pamilya nila, sigurado napakadaling yan. Ang dali-daling turuan yan. Ang dami ko lang na-encounter na ganyan, na talagang mapagmahal sa pamilya, ang sarap katrabaho. Lahat talagang meron silang initiative, may pusa. Hindi mo natuto, pero yung talagang wala lang naging struggle para pumasok din. Ito yung hirap i-handle. Pumasok hindi pag nakaipulan na ka, nakasweldo na, o bukas hindi na papasok, ganito, ang dami ng emergency. Makikita mo yan. Kung check background natin yan, sigurado yan. At saka yung lifestyle nila, nahilig sa mga barkada, yan. Dapat po tinatouch din natin yan. Meron tayong pagpapaliwanag. Ito yung dapat nagkakaroon sa isang mga agency na kinakailangan yung pagtulong sa personal matter ng mga tao. Dapat nag-group yan. Kasi once na iyan ay struggle sa buhay, kahit anong ibig mo sa seminar dyan, nonsense po yan, hindi magbubo yan. Pero pag naramdaman nila sa sarili nila, naaangat ako dahil sa mga seminar to, sa mga turo na to, I have to take it. Kahit mag-stand pa ako ng how many hours sa sarili ko. Kasi dito ako magbubo. Diba? Kaya financial, tinutuloy din dapat, hindi lang puro, ito dapat kayo magaling sa ganito. Kahit anong uso yan, pag walang capital, walang pera yan, mag-iisip yan, ano yung pamasahin ko bukas. Nasa seminar, iniisip yan, kakainin bukas ang pamilya. Pero kung tuturuan natin about financial, paano makaipon yan, sigurado yan, magtatagal sa atin yan, kukuha pa ng mga tao yan para endorse sa atin. Kasi nakita nila maganda tong agency na to, okay tong officer na to, nakahandle kami, kaya dito kami. Tatagal ang tao. Kaya kinakailangan sa mga officer, ang tao nilang taon sa India. Baka isang buwan, 2 buwan lang, wala na. So, may tayo na may problema. Pero yung tao natin, taon na nagtatagal, gusto bumalik sa'yo, effective security officer ka. So, yun po ang kinakailangan. So sana sir, nasagot po yung tanong ninyo sa tanong nila, dumiretso kayo, okay po yan, kasi ano naman po kayo talagang pwede na po kayo doon, kasi nga po sa sinabi niyo yung background ninyo, yun lang po, baba kayo, aralin po ninyo about sa security matter, yung mga SOP nila, yung standard operating procedure, yung mga report, ano yung dapat gawin, yun po kasi doon po tayo kukuha para matulungan natin sila nang mag-grow yung detachment na hawakan po natin. So maraming pong salamat. I hope po nakatulong po yung vlog ko na to yung sa mga aspiring security officer. Wag po tayong matakot mag-handle ng mga tao natin. Kailangan lang po i-manage natin ng maayos. And have a blessed day po sa atin.
So, yun, no? So, yun lang mga 5-9, no? At least, sana ay makatulong tong video na to sa inyo. So, i-subscribe nyo si si Danilo Lamsin. So, subscribe nyo yung YouTube channel niya. Dito po, ilagay ko yung link sa baba. So, yun, hanggang dito na lang mga 5-9. Boo.